ang may pipiling nature trip at yung iba ang habol yung experience. Sample naman dyan ng kakaibang details. Ang whirligig beetle ay may dalawang pares ng mata para sa ibabaw at sa ilalim ng tubig, kita lahat habang lumalangoy. Marunong din silang gumamit ng tools gaya ng bato para biyakin ang nuts at patpat para manghuli ng mga langgam o anay. At ito pa, tumatawa din ang chimpanzee. Unbelievable! Lalo pa ito nagbago nung nahaluan ng American jazz. Nung lumipat ang mga Cubans sa Amerika, marami ang tumira sa El Barrio o yung Spanish Harlem sa New York City. Dito umusbong ang modernong salsa. Ang tunog o vibration ay dadalhin ng hangin papunta sa tenga natin. Nasadyang ganun ang hugis para makasagap ng tunog. Pagpasok nito sa tenga mo, ipapavibrate nito ang eardrum mo. Sa California, ang pagpopollinate ng almonds ang pinakamalaking ganap pollination na minamanage ng tao sa buong mundo. May beekeepers pa mula sa 49 states ng Amerika pwedeng abutin ng 2 buwan ang mga bubuyog sa pagtatrabaho. Sa tulong ng All the Answers, paano nga ba nagsimula ang botohan? Bakit nga ba umaalulong ang mga lobo pag bilog ang buwan? Kailan unang umandar ang mga train? Kailan nagkaroon ng weekend? Ano ang Hyperloop? Ang lahat na sagot, malalaman nyo ngayong umaga. Thank you very much, the East Crew! Yes! Noong unang panahon, hari at reyna ang mga namumuno. Pero ngayon, tulad sa atin at sa US, binoboto kung sino ang namumuno. Bakit nag-iba? 1587 nang nanirahan ang mga Europeans sa US na pinamumunuan ng England, kaya under sila ng mga batas nito. Pero gusto ng colonists na lumaya at gumawa ng sariling gobyerno. Nag-aklas sila laban sa England sa Revolutionary War na tumagal mula 1775 hanggang 1783. Nanalo ang colonists at dito pinanganak ang United States. Pagkatapos ng giyera, naitatag ang US Constitution. Kabilang sa mga batas ay ang karapatan ng bawat state na magkaroon ng kanya-kanyang voting requirements. Pero di ganun kadali ang nangyari. Dahil nakuha ng mga maimpluwensyang tao ang mataas na posisyon sa Amerika at ginawa nila ang lahat para pagbawalan ang mga minority at babae na bumoto. Noong 1865, sinubukan ni Ezekiel Gillespie bumoto sa Wisconsin, pero di siya pinayagan dahil sa kulay ng kanyang balat. Dinemanda niya ang Board of Elections at umabot sa Wisconsin Supreme Court. Pumanig ang korte sa kanya at mula noon, pwede nang bumoto ang African Americans sa Wisconsin. Paano naman sa ibang lugar? Legal pa rin ang slavery sa South at bawal pa rin bumoto ang mga African Americans. May malaking pagbabago na hatid ang Civil War na sumiklap sa pagitan ng anti-slavery sa Northern States at pro-slavery sa Southern States. April 12, 1861, sinugod ng South Carolina militia ang US Army base sa Fort Sumter. Inabot ng 4 years ang giyera kung saan nanalo ang North. Inalis na ang slavery. Pero marami pang kailangan gawin, lalo na't kailangan ng pantay na representation sa gobyerno.
Inumpisahan ng US Congress ang 15th Amendment na nagsasaad na ang lahi ay hindi maaaring gamitin para tanggihan ang isang tao para bumoto. Ito ang nagpalapit sa pantay na demokrasya sa US. Teka, paano naman yung mga tulad kong babae? Marami pa ring estado ang hindi pinayagang bumoto ang mga babae. Umalma at nagprotesta ang kilusan ng mga kababaihan noong 1900s para sa karapatan nilang bumoto. Nakuha nila ito nang magawa ang 19th Amendment noong 1920. Sipin nyo, 100 years ago, hindi pa pala nakakaboto ang mga babae. At sa states yun ha, ang bansang proud sa kanilang democracy. Demokrasya ang nagpapanatiling pantay sa karapatan ng lahat ng tao at nagtatag at nagprotekta sa karapatang bumoto. Natuloy pa rin hanggang ngayon. I believe! Thank you very much, the East Crew! Yes! Ang mga tao ay may kakayahang umunlad at bumuo ng komunidad. Magbigay halaga, suporta at kooperasyon para sa iba't ibang pangangailangan. Ganon din ang mga hayop. Ang halimbawa nito ay ang wolf packs. May trivia question ako. Ang mga wolves ay kabilang sa genetic family ng canid. Isa sa mga sumusunod ang hindi kabilang dito. Ano ito? A. Foxes. B. Dogs. C. Coyotes. D. Bears. Ang sagot ay D. Bears. Ito ay kabilang sa Ursa family. Usapan natin ang mga gray wolves. Ito ay native sa North America, Europe at Asia. At kilala sila sa pagiging extremely social and cooperative animals. Naniniwala ang mga biologists na ang karamihan sa wolf packs ay hindi under ng alpha wolf. Dahil para silang pamilya, ang pack ay karaniwang binubuo ng mga magulang at anak na nagtutulungan para mabuhay. Parang pamilya rin ng mga tao, no? Gumagawa sila ng tahanan, madalas sa mga kuweba o natural shelter o kilala bilang den. Tulad ng alamat ng alpha wolf, totoo rin ba yung tungkol sa lone wolf? Yung wolf na mahilig mag-solo? Ang mga lone wolves ay extremely rare dahil very social ang mga hayop na to at ayaw mamuhay mag-isa. Kapag nag-mature na ang mga wolves, iniiwan na nila ang kanilang pamilya para maghanap ng kanilang magkakapareha for life. Dahil social creatures ang mga wolves, highly communicative sila. Ibig sabihin, ginagamit nila ang touch, scent, body posture at sounds para mag-interact sa isa't isa. It's trivia time, ah! True or false? Umaalulong ang mga wolves pag bilog. Ang sagot ay false. Sa kabila ng napapanood natin sa pelikula, hindi ito totoo. Umaalulong sila para magipag-usap sa isa't isa kahit malayo. Kataon lang, hilog ang buwan. Lumiit at naglaho ang populasyon ng mga wolves sa maramihang lugar sa US. Naubos sila dahil sa pagliit ng kanilang habitats. Pero makalipas ng ilang taon, naibalik ang ilan sa mga tirahan nila. Salamat sa mga taong nagsikap na protektahan sila. Thank you very much, the East Crew! Yes! Ang term na horsepower ay naimbento bilang marketing tool sa anong machine? A. Automobile. B. The train engine. Or C. The airplane. Ang term na horsepower ay naimbento bilang marketing tool sa anong machine? A. Automobile. B. The train engine. Or C. The airplane. Ang sagot ay B, the train engine. Bago pa nagkaroon ng mga makina, naglalagay na ang mga tao ng sasakyan sa riles. May proof noon sa sinaunang Europe at China na gumamit ng kariton sa riles. Ang mga kariton na ito ay kinikila ng mga tao o hayop na nagdadala ng pagkain hanggang sa construction supply sa malayong lugar.
kilala itong gamit ng mga minero o paghakot ng mga minerals at precious metals mula sa bundok. Naimbento ang steam engine noong 1698 kung kailan umandar ang unang modern trains na pwedeng tumakbo sa mga bakal na riles. Nagbago ang lipunan dahil sa steam-powered trains. Pwede nang magpadala ng kahit ano. Pagkain, hayop, tao, kahit saan. Ito pa, naging mura ang pamasahe. Kaya kahit na sino, kayang sumakay at bumisita sa malayong lugar. Travel pa more. Originally, ginawa ang trains para mag-transport ng goods. Pero dahil mas marami na ang kailangang bumiyahe, dumoble ang passenger cars kada dekada sa sumunod 30 years. Muling umrangkada ang tren nang naimbento ang electric-powered rail noong 1830s. Ngunit noong 1880s lang naging sikat sa mga lungsod ang mga electric commuter trains o trolleys. Ibig sabihin nito, pwede nang tumira sa labas ng lungsod at mag-commute sa trabaho. Kaso lang, noong 1929, nagkaroon ng Great Depression, panahon ng matinding kahirapan dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Kasabay ng pagbawas sa gastos ng mga Amerikano, ganun din ang paggamit ng trolley. Isa pa sa naghirap sa trolley ay ang paglitaw ng mga kotse. Di na kailangan ang public transportation kung mayroon ka ng sariling sasakyan. Thank you very much, the East Crew! Yes! 1970s nagsimulang lumitaw ang mga modernong light rail system at naging modernong version ng trolley. Ang light rails ay para sa local travel. Eh paano kung kailangan mo agad pumunta sa malayo? Hindi sumakay ka sa Shinkansen, ang Japanese bullet train. Kaya nitong tumakbo sa buong Japan sa bilis na 200 miles per hour. Mas high-tech ng bumiyahe ngayon. Ang Automated Guideway Transit Systems o AGT ay nagsulputan sa buong mundo. Ito ang train na walang konduktor. Parang train version ng self-driving car. Kasalukuyang dinidevelop sa ilang bansa ang Hyperloop trains. Ang Hyperloop ay pressurized train in a tube. Theoretically, kaya tumakbo nito sa bilis na 760 miles per hour. It's trivia time, ah! Gaano katagal iikutin ng Hyperloop train ang New York hanggang Los Angeles? A. 3 hours? B. 6 hours? C. 12 hours? Ang sagot ay letter A, 3 hours. Sa ngayon, halos 5 hours ang flight mula New York to Los Angeles. Mahirap isipin na mas mabilis pa ang tren kumpara sa eroplano, pero posible to sa hinaharap.